So mayroon tayong gagawin dito mga katropa na EDB. Yung problema ng motor ni boss ay nabasa yung kanyang yung relay sa tubig na pressure. So ingatan nyo mga katropa na magkakarwas kayo yung sobrang lakas ng pressure. Tapos doon naman nagpaulit si boss ng kanyang wiring, ng driving light. Tapos yung full wave niya i-check namin kasi pina-full wave sa Tarlac, pero nagkaroon ng problema. Nagdadrop yung voltahe ni boss kapag gumagamit siya ng headlight, signal light. Bumababa na boss yung voltahe niya na. Tapos dito mga katropa, meron tayong gagawin dito na Honda Beat. Yung problema ng Honda Beat na ito mga katropa ay common sa lahat ng mga Honda Beat na nagkakaroon ng problema. So yung problema ng motor ni boss mga katropa, palyado at yung takbo niya ay pag ganito padugso-dugso at minsan mahirap paandarin yung kanyang motor. Ngayon pina-check niya sa kapwa nating mekaniko. Ang ginawa ng mga mekaniko, nagpalit sila ng fuel injector, pero ganun pa rin, mamatay-matay pa rin, palyado, tapos mahirap pa rin paandarin. Tapos sabi ng mekaniko baka barado yung kanyang fuel filter. Nagpalit sila ng fuel filter pero ganun pa rin, namamatay-matay at palyado. So ang sumunod na ginawa nila, nagpalit sila ng TPS kasi baka daw may problema yung TPS niya. Pero nung nagpalit sila ng TPS, ganun pa rin, namamatay-matay pa rin yung kanyang motor. Hindi pa rin siya makabira o hindi makahatak at mahirap pa rin paandarin. Kaya ang ginawa ng may-ari, dinala na lang dito sa ating shop para ipacheck kung ano ba talaga yung problema. So bago natin i-troubleshoot yung motor ni boss mga katropa, tignan muna natin yung sitwasyon ng kanyang motor. Paandarin muna natin. At tignan natin kung mayroon siyang check engine. Wala naman, pero kapag pinaandar natin ay, tignan natin, palyado. Iorong mo Daniel, orong. Yan. Tigilan mo Daniel para may revolution. Ayan palyado siya. Halos nakadiin ka na dito mga grabe yung. Bakit ganun? Parang yung counter siya. Puputi ba ako? Ha? Parang umitim ka pero dito man. Ayun, tingnan mo. Parang kukunin ng langit. Ayun. Bakit ganun? Baka kulay niyan, kulay nyo. Kulay sa akin, kulay brown pa rin. Kahit nakadiin ka na sa throttle, nakasagad ka na, palyado pa rin, halos ayaw niyang ibigay yung tamang RPM. At namamatay-matay. Ayan, namatay yung makina niya. Push button natin. Ayan nakadiin ka na. Pero ayan palyado, tapos halos ayaw bumira. Yan, didiinan ko pero tignan nyo yung speedometer nyo. Palyado masyado. So ang ginawa ni boss mga katropa, dahil marami nang pinapalitan sa kanyang motor, ang ginawa niya ay dinala sa shop natin para ipacheck kung ano ba talaga yung problema ng motor ni boss. Bakit siya namamalyado? Kung sakali naka-encounter kayo mga katropa ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, namamalyado katulad nito at mahirap paandarin, namamatay-matay, ganito lang yung dapat natin gawin. Kapag ganun yung na-encounter nyo mga katropa sa inyong motor, namamalyado at namamatay-matay, halos hindi siya makatakbo ng 30, 40 hanggang 50, huwag kayo basta-basta magpapalit ng fuel filter, ng fuel injector, ng TPS. Kasi ang problema nito minsan ay ECU o kaya naman dito sa kabilang side, sa bandang makina, dito sa tinatawag nating EOT. Dito sa gilid ng ating block. Sa gilid ng ating block, kung mapapansin nyo, mayroon kayong makikitang sensor. Ito yung tinatawag nating EOT. Madalas, ito yung nagkakaproblema. So, ang ginagawa ng iba dyan mga katropa, minsan nagpapalit sila ng EOT. Pero kapag nagpalit sila ng EOT, namamalyado pa rin kasi yung EOT na nabibili nila ay replacement. Ang trabaho kasi ng EOT mga katropa, siya yung nagsisignal sa ECU kung malamig ba yung ating makina or mainit yung ating makina. Para alam niya kung tataasan niya yung volume ng kuryente or tataasan niya yung volume ng gas. Kung malamig, or kung mainit man, alam niya rin kung babawasan niya yung kuryente or babawasan niya yung gas. Yun yung trabaho ng ating EOT. Kapag ganito mga katropa, napalyado ang inyong motor, madalas EOT ang problema. Halimbawa, nagpalit kayo ng original at ang original na EOT ay standard naman yung kanyang resistant at palyado pa rin. Meron pa tayong paraan dyan bago tayo magpalit ng ECU. Ang gagawin natin ay i-reflash natin dito sa
laptop. I-reprogram natin yung kanyang ECU kasi minsan yung Honda Beat ay nagkakaproblema doon sa kanyang reprogram o doon sa kanyang remap. Kaya ang gagawin natin, i-remap natin gamit yung laptop. So bago ang lahat mga katropa, syempre dito muna tayo sa pinaka-basic. Dito muna tayo magpo-focus sa EOT. So ang gagawin nyo mga katropa, dapat pag tinanggal natin yung EOT ng ating motor, kung mapapansin nyo kung kanina palyado, pag inalis nyo to ay hindi na siya mamamalyado. Subukan natin siyang paandarin. Subukan natin. Kung mapapansin nyo, ayan, napakaganda na ng kanyang RPM. Pero magkakaroon siya ng check engine dahil tinanggal natin yung EOT sensor natin. Pero once na ibabalik natin yung ating EOT sensor, ibabalik natin dito sa kanyang socket, ilalagay natin. Kapag sinusi natin, wala siyang check engine na nakalagay. Pero kapag pinush button natin, kung mapapansin nyo, palyado. Ayun o, sagad na yung aking pag-throttle. Halos ayaw niya mag-RPM. Palyado siya masyado. Nga lang, walang check engine. So ang solusyon mga katropa sa ganitong klaseng problema, ang unahin natin ay magpapalit tayo ng EOT sensor. Yun lang yung pinakasolusyon dyan. Kapag nagpalit kayo ng EOT sensor, dapat ang ipapalit nyo ay original na EOT sensor. Kasi pag bumili kayo ng mga local o replacement galing sa online, minsan gumagana siya or tumitino, pero madalas palyado pa rin dahil yung mga resistant ng resistor sa loob ng EOT sensor na replacement ay hindi match dun sa hinihingi ng ating ECU. Kaya mas maganda kung magpapalit kayo ng EOT sensor ay yung original yung bilhin nyo. Pero pag replacement, try nyo lang kung makakuha kayo ng replacement na tumino, di tsamba. Pero pag hindi, bibili uli kayo ng bago. Masasayang lang yung ating pambili kung hindi naman siya tutugma dun sa hinihingi ng ECU na resistant. So halimbawa, wala kayong makitang stock na EOT or wala kayong makitang original na EOT sensor at panay replacement, mayroon naman tayong solusyon dyan. Ang gagawin natin, ibabypass na lang natin pansamantala yung ating EOT sensor. Habang wala pa kayong nahahanap na original na EOT sensor, ay ibabypass natin para magamit nyo sa inyong trabaho ang inyong motor. At syempre, meron kayong service na pang araw-araw nyong ginagamit. So paano ba i-bypass yung ating EOT sensor? Yung discarding ganito mga katropa, hindi lang siya pang panandalian, kundi pang matagalan na. At heto na rin yung solusyon sa mga Honda Beat na namumblema na palyado na. Heto na yung pinakamaganda at pinakamurang solusyon na gagawin natin. Para ma-bypass natin yung ating EOT sensor, gagamit tayo dito ng 560 ohms na resistor. So ang gagawin natin dito mga katropa, dalawang 560 ohms yung gagamitin natin. Ang gagawin natin dito ay pagsasamahin natin yung dalawang 560 ohms. Kukuha muna ako ng isang resistor. Dalawang 560 ohms yung kailangan natin. Ito yung coding ng ating resistor, green, blue, brown at silver or gold. At ito, dalawa yung kailangan natin. So ang gagawin natin dito ay pagsasamahin natin yung dalawang resistor. Ganito yung gagawin natin mga katropa, pagsamahin natin yung dalawang resistor. Pagkatapos natin mapagsama yung dalawang resistor, ilalagay natin to sa dulo ng ating socket ng EOT sensor. So alisin natin yung socket ng EOT sensor dito. Tapos ang gagawin natin ay itutusok natin sa dulo. So dito sa socket ng ating EOT sensor, kung mapapansin nyo, may dalawang butas dyan. So dito mayroon din tayong dalawang pin ng ating resistor. Ang gagawin natin dito ay itutusok natin para ma-bypass natin yung ating EOT sensor. At syempre hindi lalabas yung ating check engine kahit na nakahugot yung ating socket sa tulong ng ating dalawang resistor na 560 ohms. So heto na mga katropa yung ating dalawang resistor. Nilagay na natin dito sa socket ng ating EOT sensor. Ganyan muna yung gagawin natin, pero mamaya ilalatag na natin dun sa mas malinis na latag dito. Puputulin ko yung kanyang wiring. So nakalagay na yung ating dalawang resistor mga katropa. Subukan na natin siyang isusi. Syempre pag sinusi natin, dapat walang lumabas na check engine. Okay, walang lumabas na check engine.
Tapos dapat kasabay nung walang check engine, kahit na naka-unplug yung ating EOT sensor ay dapat hindi na siya palyado. Subukan natin. Alright. Revolution natin. Yan o. Nakita nyo, hindi na palyado, hindi na siya hirap umangat. Isa pa. Yan o. Nag-iisang daan pa o. Last one. Alright. At walang check engine kahit na naka-unplug yung ating EOT sensor socket. So nakita nyo, hindi siya palyado at walang check engine. Alright mga katropa. So ang gagawin natin dito mga katropa, pwedeng ganito na lang yung diskarte nyo. I-tape nyo na lang to kung ayaw nyo magputol ng wire. Pero dito meron akong diskarte. So ang diskarte yung ginagawa ko rito mga katropa para malinis tignan at hindi siya naka-tape dito. Ang ginagawa ko, yung wire ng ating EOT sensor ay pinuputol ko na. Paalam muna kayo bago nyo putulin. Pagkatapos kung maputol yung ating EOT sensor, yung socket, itatabi ko muna. At ang kailangan ko yung galing mismo ng ating harness. So babalatan natin yung wire. Tapos balatan natin yung dalawang wire, yung green na mayroong lining na pink at yung white na mayroong lining na red o red na mayroong lining na white. Pagkatapos nyan, dyan ko ilalagay yung dalawang resistor natin. So wala itong polarity, kahit magbaliktaran walang problema. Basta may ilagay natin itong resistor sa dalawang wire. So ito na yung dalawang resistor natin mga katropa. Ang susunod na gagawin natin ay babalutin natin ito ng electrical tape. So ito na mga katropa yung dalawang resistor natin. Nabalutin natin ng electrical tape. Ang susunod natin mga katropa, ang tricks dito, ang diskarte ko ay ganito. Ilalapag ko lang to, tapos babalutin ko siya ng electrical tape para magmukha pa rin siyang isang buong wire at wala kang minodify, para malinis pa rin tignan yung ating motor. Ngayon kung sakaling nakabili na kayo ng EOT sensor na original, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung resistor na dalawa, tapos i-color coding nyo lang. Ibalik nyo lang yung dating kung ano yung kulay nya dito sa red, white, at yung isa naman ay ilalagay natin sa green na mayroong lining na pink. Ganun lang yung gagawin natin. Balutin ko muna ito ng electrical tape. Ito na mga katropa yung ginawa natin. Binalot na natin ng electrical tape yung ating resistor, tapos dinugtong natin yung socket. Pero wala nang connection yung ating socket, parang inipit lang natin sa wire para magmukha pa rin siyang nakalagay sa ating sensor. Tapos isauli na natin mga katropa yung ating socket. Ayan, para malinis tignan, di ba? Parang wala kayong minodify. Sauli na natin yan. Tapos subukan muna natin na nakasuksok yung ating socket. Kung kanina, kapag nakalagay yung ating socket ng EOT sensor, doon mismo sa sensor natin ay nagkakaroon siya ng palyado. Ngayon subukan natin. So dapat wala siyang check engine na lumabas. Okay, wala. Tapos i-push button natin. Revolution natin, dapat hindi palyado. Alright, ayos. It's alive na. Yun, no? Ang ganda, oh. Hindi na siya palyado. Tapos kung titignan nyo yung kanyang EOT sensor ay nakalagay pa rin. Parang daya na lang para magmukha siya malinis. Or option nyo rin kung ayaw nyo magputol, pwede nyo naman siyang ilagay na lang yung resistor doon sa dulo ng ating socket. Pero syempre, pag titignan ng iba, wala nang socket na nakalagay sa EOT sensor, di ba? Pero sa akin, mas gusto ko yung ganito na pinuputol kasi malinis siyang tignan para pa rin siyang nakasakit or wala kang ginalaw. Okay? Alright na alright mga katropa. So ganyan lang gawin nyo mga katropa kung sakaling palyado ang inyong Honda Beat. At pag tinanggal nyo yung EOT sensor ay tumituno naman, pero pag binalik nyo yung socket ng EOT sensor ay palyado, ganun lang ang gawin nyo. Resistor lang katapat nyan. So magkano ba yung resistor? Isang piraso ng resistor ay 3 piso or 5 piso lang ang isang piraso. Ngayon, 10 piso lang mapapatino yung motor nyo, hindi na kayo gagastos ng malaki at syempre mas makakatipid kayo. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanapbuhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pagwawiring.